Ladies, gents, and mga ka-half and half, welcome to our podcast. Again, my name is Che, and this is my Ulo friend Gian, and we are the Ulo Ulo Opinion! Opinions. Alam mo, Sayo sabi mo. pala ni Dayan, hindi sabi kasi ni Dayan, alam mo, tigil lagi kong pinapanood yung podcast nyo. Ang tagal nyo nagpa-podcast, di pa rin kayo sabay nagsasabi ng Ulo Opinion. Practicein nyo nga. Kasi ako lang naman talaga yun, di ba? Or tapos nakikisali ka lang. Kaya ganun. Kaya, well, thanks for the feedback, Dayan. Wala talaga kami, hindi kami in sync eh. Anyway, guys, maraming salamat dun sa mga nanood ng last episode namin. Thank you. And sa mga hindi pa, just, continue to, sa mga hindi pa nga tapos continue. Start na. At sa mga hindi pa, please start watching our YouTube video or listen to our podcast. Yun lang. So, and dun sa mga nakapanood na, please continue to support us. Doon ang continue. Yun. Anyway, my Ulo friend, what's our topic for today? Eddie Chismis. Kamusta nga pala dyan? Kamusta ang baha sa Philippines? Medyo malala na naman. Mas malakas daw kay Ondoy to. So, ayun, marami na naman na baha. And swerte na lang kasi yung, di ba yung sa may Habson medyo mataas doon. Mataas. Hindi binaha yung mga sila mama doon, pati yung mga kamag-anak doon. Tapos kami rin dito. Medyo mataas pa yung lugar, so hindi rin kami inaabot. Nakalungkot yung iba. Yeah, kasi dito may naman mga namatay pa ata eh. Yeah, dito sa Canada naman yung wildfire. So I think pas okay na magsama yung baha tsaka yung wildfire. Dito sa may saan yan? Mahirap, yun sa inyo, di ba? Mahirap patayin pagka naumpisahan na. Ilang kasi days nga, di ba, sobrang init. Weeks or sometimes months. Usually, buong summer. Kasi, tapos sayang, siya, nag-start siya sa iba't ibang lugar. Na matatapos yung isa, pero may iba na naman, yung ganun. Tapos, tuloy-tuloy yun. Yeah. Kasi, syempre, di ba, puro puno. Kaya, ayun. Dito, Ulo, yung sa amin, somehow, sana na-prevent. Tapos, upon checking nila dun sa mga flood control projects na lagi nilang hinahanap, puro basura. As in, yung pump talagang hindi siya gumana. As in, punong-puno siya ng basura. Ganun siya kalala. Alam mo kasi sa totoo lang, rin yan eh. Disiplina talaga ng tao yan eh. Totoo. Ang daming lagi nagrereklamo, ganito yung natin, ganito yung sistema, ganito yung ganyan. Pero kung wala naman talagang mangyayaring pagbabago, kung hindi yun, kung walang, hindi magsisimula sa tao. Hindi pwedeng one-man job. Hindi yan one-man job eh. 'Di ba? Yun nga. Imagine 5,500 daw yung na-finish na flood control projects. As lagi sinasabi, asan yun? Pero pag tinignan nila yung mga pumping station, puro basura. 'Di ba? Hindi nakapag-pump kasi talagang sobrang stock. And may mga pictures talaga nagsisirculate na sobrang daming basura. Paano gagana yung kanal kung nabablock, 'di ba? Sa ilalim. Yung mga simpleng ganun. Nakakalungkot lang. Feeling nila kasi ng gobyerno lahat. Parang Superman yung nasa sa gobyerno. Hindi tayo pro-government pero sobra naman. Totoo. Parang laging may masita lang o gobyerno may kasalanan. I mean, oo, may pagkakamali pero at the same time, again, hindi lang yan mangyayari sa government lang kahit pa anong pang sabihin nila kung hindi naman susunod yung tao. Baliwala din. Kumbaga do your small parts, small contributions. Kaya sabi, ang dami ng tama eh. Kaya nga ang dami nagsasabing Pilipino na pag nagpunta kayo ng ibang bansa, bakit sinusunod nyo? Diba? Yun nga. So, tapos pag nasa Pilipinas kayo, hindi nyo masunod. Yun nga eh. Imagine sobrang liit na kalat, pipitikin. Pwede mo naman ibulsa, tapos pag uwi sa bahay, itapo mo. Diba? Yeah. Grabe. Anyway, wag na natin pag-usapan yan. Let's go to our topic talaga for today. Not really topic, let's just do some chismis. So, it's about so parang confession siya sa Reddit, na sinend mo siya sa akin tapos yung binasa ko.
So, bale, it's a Parang ako yung husband and promotor ng wife. chismis, ha? Ha? Ako lagi nagsisend pag galing sa Reddit. Siyempre, kailangan kasi nandiyan si CCTV eh. Anyway, going Tama. back, so it's a husband and wife. Let me just read it na lang. Para alam mo na, may idea naman. Naging Context. anong tawag dito? Naging radio, ano na tayo ah. Cute nga eh. So, sexless marriage. Kakabasa ko lang sa isa mong post. I'm the wife, 50 years old. Mga 4 years na kaming ganyan ni Habi. It's because I respect his preference. Late na siya nagladlad sa akin. He's not even effeminate. Not a soft guy. Macho talaga si Mister. Walang hints na gay siya. Backstory. MU na talaga kami since high school. Nothing serious. Pero nagkita kami ulit sa college at doon kami naging official. We got married 20 years ago. Oh, more than 10 years. Akala ko now we have 4 children. 16 yung eldest, 9 yung youngest. Happy family naman, all needs are met. Financially stable both si husband at ako. Pag ganito na ata katagal ang marriage, minsan hindi mo na ata talaga priority ang sex. Tek. Yun pala yung baka meaning niya. Isama mo pa yung age namin. Well, for me at least. One time nag-aya mga fratmates ni Mr. ng reunion including his brods from our college. And it became a routine. Mga 3 times a month at least. That's when it all started. His awakening, I guess. My husband and I are really close. More on BFFs instead of spouses. And bigla na lang, out of nowhere, tinanong niya ako, what if he's gay? Ganun ka-direct yung question niya. For me, jokingly sabi ko, well, love wins. I'm happy for you. Niyakap niya ako ng mahigpit and started revealing things. Since the frat meetings, and it turns out my brad siya na recently lang din nakapag-open ng sexuality dahil nung panahon namin ay talagang, shunned sa society ang mga openly gay. Long story short, naging experimental si Mr. at na-discover yung true self niya. Hindi ako nagpapakamartir ha, just because I'm staying in this relationship. It's just that, kami lang naman ni Mr. nakakaalam ng secret na to, and he remains a loving husband and a father. No need for me to destroy that image to our children. We consider ourselves the best friends, now more than ever. It's just that sex has really gone out the window now. Ang weird lang na because of this infidelity of his, it brought us closer. Knowing na our marriage will last till death do us part. Kahit ganito ang situation, kung saan masaya si husband, go lang. Please respect and don't bash me. I just chose to live forever with my best friend. Sorry hindi ako marunong magbasa. May mga kama, tuloy-tuloy ako eh. Kaya Okay sabi ko, lang. saan na ba dito yung matatapos? Saan ba ako titigil dito? Di pala ako marunong magbasa. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Anyway, nagets mo naman, well, di kayo Oo. nagbigay na ito sa akin. What's your opinion about this? Well, sa akin, natutuwa ako dun sa wife. Siya na yung actually nagsabi na during yung time nila kasi talagang parang di ba, LGBT. Yeah. So, nakakatuwa na kahit nandun siya sa ganong era, talagang tinanggap niya yung may mga ganun, kasi talagang siguro depende sa personality ng tao yung pag-accept, no? Yes. And sobrang laki ni husband na si wife is piniling protektahan siya at mahalin pa rin siya kasi para lunukin mo yan, yung situation mo ngayon. Ibig sabihin, ganun niya kamahal. Or whatever yung nabuo nila, yung foundation ng family nila, ganun kamahal ni wife. Na hindi niya na rin nakita yung sarili niya na, di ba? Pwede naman siyang umanap ng iba eh. Di ba? Yung someone na magfulfill ng pangangailangan niya, especially yung pangangailangan niya bilang wife, yung hindi na kayang i-fulfill ng husband niya. Mm-hmm. So, nakakatuwa. I mean, kung darating sa point siguro na malalaman din ng kids nila. I know wala silang plans of revealing, pero
syempre maano pa rin ng kids yun. I mean, nagmamature yung mga bata, and then yung environment natin, yung ano natin is very open ngayon. So, small things mapapansin yun ng mga bata. And if makikita nila how their mother treated yung tatay nila while knowing that secret, I think magre-reflect siya. Kasi parang sobrang buti niyang no? Hindi naman siya martyr. It's just siguro talagang mabuti siyang tao. And Selfless. kudos yun sa kanya. Ako natutuwa ako. Sobrang grabing acceptance to. And I hope yung mga ganitong story, dumami pa siya. Hindi ko sinasabi sana mag-convert yung mga kaso. Okay. Dumami pa na ganun, no? Ganun pala ibig yung sabihin, Oo. Madami pala Ganun mag-out. maging yung tao, yung mga lumawak yung pang-unawa na kasi kung babalikan mo at isipin mo 50, 60 niya na na-realize na ganun siya. Imagine yung sexuality talaga, hindi mo talaga siya napipili. Kasi siya, for the longest time, for sure na yan, may identity crisis yan. Yeah. Kaya nga na nagawang mag-explore eh. Kasi there's something na siguro na gusto niyang malaman. There's something na talagang bumabagabag sa kanya na hindi niya nakukuha. Kaya nag-lead sa exploration niya kung saan man siya napadpad, kung ano man ang ginawa niya. And ayun, nakakalungkot lang din sa part ni wife and then ni hubby na medyo sobrang late after ilang years, 'di ba? Yeah. Konti na lang yung ibubuhay mo sa mundo. Tapos ayun nga, si wife pa parang picture perfect family. Ilang kids, 'di ba? Tapos very mabait na financially stable, very mabait na asawa and father. So ayun lang, parang pero nakaka-proud pa din kasi nag-out pa din siya. Kumbaga yun naman yun 'di ba? At the end of the day, what makes you happy? Yes. Sundin mo. So ayun. So, hindi ko alam kung na-construct ko ng maayos yung thought ko. Okay naman, Medyo yes. magulo. Oo. No. Pero ayun naman yung masasabi ko. How about you? I agree with brother? you. I agree with you. That's it. Just joke lang. For me naman, well, kasi this is her confession, right? So I can't really speak for the husband. Pero parang, sa akin, ang question ko lang parang, inisip kaya nung husband yung wife? Diba? Na parang, napaka-selfless naman niya, ganyan. But then, like, yung, for me kasi yung, I know they stayed, diba? They stayed married, diba? But then, like, yung, I mean, I get it, yung sinabi mo na, yeah, it's cute, na, diba, na after, like, like how many years, doon pa lang nag-open up yung husband, and even though like like ganyan kasi yun nga, like usually yung first talagang reaction mo dyan, magagalit ka, di ba? Anuhin mo yung pinagmukha mo akong tanga, ganto ka, ganyan ka, alam mo yun, like ganyan ka pala, right? But then dun sa wife talagang she parang, di ba, like welcomed him, na talagang accepted him na ganyan siya, right? So which is yeah, it's cute, and it looks good. Pero for me kasi parang that's sad, right? Na I mean, sad to, like, again, di naman nga siya nagpapakamartir siya, right? Kasi syempre, knowing their age, it's her diba? choice naman. Yeah, Then, it's her choice, and knowing their age na 50 years old, yeah, obviously you've enjoyed naman na yung alam mo yan, yung your life, yung half of your life, diba, na kasama yung husband mo. Pero yeah, like what you said, na she can find someone else then, and for me kasi like parang, again, I'm not speaking for the husband, pero maybe alam mo yun, isipin din ng husband na, yeah, paano naman siya, right? Na parang, yes, I'm here, I get to experiment, I get to be happy, I get to really parang like express my true self, and be able to to really have fun. But kamusta naman yung wife niya, 'di ba? Na parang dapat as yung husband niya, maybe siya na lang din yung mag-push dun sa wife na, yeah, it's okay, you can go find someone else. But I get it na pinoprotektahan niya yung family and all. But then, like, I'm just like, advance mag-isip na parang,
16 years old na yung bata, for sure, like, Mm. they're open, like, sa mga social media and and they're like, alam mo yun, like, alam na nila yung what's going on, di ba, sa, natin, sa society. So, mas masasaktan sila if it's not gonna come from them. Right? Masasaktan sila, like, like, for example, like, yung the oldest, suddenly, like, malaman niya na yung tatay niya, like, may kasamang iba. Tapos malaman niya na, like, Nagay. Oo. yeah, di ba? Oh, tapos nakita niya ganito, ganyan. It hurts more. So, dapat, like, may plan sila na, for me, dapat they have a plan na, like, meron tayong damage control. We have to talk to our kids, especially yung talagang, alam mo yun, yung teenager na, right? For sure, they will understand na, like, make these kids understand. It's not like parang sasaktan mo sila, right? Or, alam mo yun, nadadagdag ka pa sa, like, alam mo yun, bibigyan mo pa ng problema yung mga bata. No. Kasi, protect them from that, diba? Protect them from other people. So, build that foundation na kausapin nyo, paintindi nyo, ganyan-ganyan. So, ano man malaman nila sa labas, like, yung kids, wala silang irarak, oh yeah, we already know. Right? They're not gonna get hurt na, alam mo yun na. And like what you said, mararamdaman nila yun. Like, even sabihin mo na hindi sila naghiwalay, they stayed together, mafe-feel nila yun na something changed. Mafe-feel nila yun, hindi pwedeng hindi nila ma-feel yun. Na, kasi aging, ganyan-ganyan, parang wala nang gana, di ba? Parang, they will feel it na, alam mo yun. Unless, di ba, parang, I don't know, like how, kung paano tinatanggap ng wife, di ba? After mo mag-experiment with other guys, and then suddenly, di ba, you'll go back and then, alam mo yun. I mean, again, it's their personality naman, right? It's like, kasi if it's me, I'm not gonna go, alam mo yun, like parang, again, like yung, from our like mga previous episodes, 'di ba? Parang no go ka na, 'di ba? So same thing with this, 'di ba? If ako yung nag-come out, I'll tell my partner, go ahead, you're welcome to find your happiness too. Parang wag mong ilak yung sarili mo diyan, 'di ba? Na ganyan. I mean, again, like whatever yung decision niya, I'll respect it. Tapos dito, if she wanna just stay single or like, like okay like that, then okay, I'll respect it, right? But at least like give that parang like yung, anong tawag doon? Yung give that pass, yung permission, freedom na, like, na parang you are welcome to, to find like or, someone else. Baka naman it has been discussed na hindi na lang shinare ni Pwede. ni diba? Although yun nga, pero sobrang agree ako doon. Mas magandang sabihin nila dun sa mga bata. Masasaktan yun. Pero, kung siguro yun nga, sinabi ko na parang, if malalaman nila, siguro mas maganda kung sa kanila manggagaling, feeling ko naman ma-accept ng mga bata. Given na ganun nga, ma-amplify nila yung whatever values yung tinanim nila as a parent dun sa sa bata. Pero magiging rebellious nga, especially teenager na yung panganay. Kung sakaling sa iba pa. Pero kasi ang tanong, ano bang klaseng exploration ginagawa ni Mr.? Kasi baka talagang hindi naman siya yung kasama yung mga kaya parang feeling nilang mag-asawa, there's no need to kumbaga parang inaccept niya lang sarili niya pero not really entertaining the needs ng isang gay, 'di ba? Baka yun naman yung setup nila kaya napag-isip-isip sila na there's no need na kasi parang hindi naman niya wala naman silang ginagawa. Pero in case nga na parang gawin niya yun, better na sabihin nila na they are just friends na lang, ganyan. Kasi sa generation naman ngayon very open na rin yung mga kabataan. Actually, mas malawak pa yung pangunawa ng mga kabataan ngayon about these kinds of topics. Kesa sa mga baka ina-underestimate lang nitong mag-asawa yung capability ng mga anak nila to understand the situation. Although, masyado pa rin kasing bata yung isa. Yung I get it naman na parang I think they're just protecting yung sa emotions, yung feelings nila yung pinoprotektahan nila. Pero, I mean, darating yung araw kasi nga talaga na, alam mo yun, na they will find out. And dapat ready ka if, like, dapat may sagot ka. Kasi nga, like, di ba, I mean, yung, kunyari, yung panganay, may college friends, nakita yung tatay, ganyan, tapos, uy, alam mo yung dad mo, di ba? So,
Alam mo yun, parang like, sometimes it's nasa teleserye mo lang mapapanood, pero it actually happens in real Oo. life eh. Di ba? Oo, totoo. Oo. Yeah. Ah, So, yun, yeah, yun lang naman. But like, I do, yeah, like, kudos nga dun sa wife, right? For, sobrang you know, bait, like, ano? yeah, so sobrang alam mo yun, yung, and yung sinabi niya na parang, parang this infidelity, like, parang, they got to be, alam mo yun, naging mas close Parang sila. closer pa, no? Yeah, 'di ba? Na parang oh wow, 'di ba? Alam mo yun, talagang best friends, right? So yun nga, we can't really judge naman. Like, we're just giving our own opinion, but we Oo. can't really judge kung ano nga talaga yung pinag-usapan nila, right? And sana mapanood nila to. Nilang mag-asawa. Yes, parang, Yun, 'di baka ba? makarating. Para sabihin nila, "Hoy, ganito yung pinag-usapan namin, ganito ganyan," 'di ba? But Oo. again, yeah, we kasi di rin natin alam ano nga ba yung kasunduan nilang dalawa, right? Kung ganito ba talaga, or alam mo yun na no, my husband like push me to date too or whatever, right? Pero ako na yung may ayaw, Yes, ganyan. 'di ba? Parang ano lang, parang enlighten lang tayo sa buong nangyari. Kasi yung kwento niya, medyo confusing. And ang daming questions. Mhm. Siguro hanapin na lang natin yung account niya, tapos makicomment tayo. No? Te, paano naman Hindi, yung ganito, te? kaya nga yung nilagay niya, di siya nagpapaka-martyr eh. So, ibig Mm-mm. sabihin, like, she knows that people will, like, say that or judge na, ba't mo yan ginawa? Ba't yan yung gusto mo, right? Mm. Kasi, yun nga, like, for her, maybe nga meron na silang kasunduan nung husband niya. Nang sila nga lang yung nakakaalam and nagkakaintindihan, right? So, yeah, yun lang. And siguro nga by age 50, parang, alam mo yun, parang sa kanya, oh, it's okay, I've lived my life, okay na yung ganito, right? Cute pa din. Love Cute pa din. Si 'di ba si OG Diaz nga, 'di ba? He has kids, diba? right? And my wife din siya. Yun Kung yung mga about that, nakakatawa. nag-explore kaya siya? Parang sabi niya, hindi yata eh. Parang he's gay, tanggap pero na ng like wife niya na he's ganyan siya. Gay, Mm. pero parang feeling ko hindi siya nagaganon kasi respect. So, siguro malaki din yung respect niya sa wife niya. Kasi, ayun, cheating na yun. Diba? Lalabas na Oo. cheating na talaga yun. Kasi, tanggap ka na nga, tapos nag-aano ka pa. Oo, adi walayan mo na muna yung asawa mo. And that's masakit yun. Mm. 'Di ba? Yun yung talagang masakit sa asawa. Imagine, Yeah. andi dito na ako, tapos mag-cheat ka pa. Tinanggap na nga kita. Ano ako ba to? Hindi, pinaanakan lang ganun, no? Oo. Ayan. Anyway, guys, you have anything to add, my Ulu friend? Okay na ako. Okay ka na? Okay na ako. Okay na? Akalain mo yun? Ayos ka na? Parang ako yung yung jowa. Parang, wag ka masyadong magpakamartir, my Ulu friend. Okay ka na? Di mo na kailangan maghanap ng iba? Hindi na. See, sabi ko na, inamin mo rin songs ka. Hayop ka. Ano yung, Sabi ko na sa'yo. mo yun, i-blip mo yun. Tuk ka. Sabi ko na, lumalabas yung tunay na age natin dito eh. Kaya kakapa-lift ko lang ng Kakabanat lang. Ano yun? Basta yun. Yun, basta yun. Kung ano nga yun, pampabata. Kay Beno. Anyway, my Ulo friends, ladies, gents, and mga ka-half and half, that's just our Ulo opinion for today, and I hope na may nakuha kayo, may naintindihan kayo. Sana naman may naintindihan sila. And yung alam mo yun, or family, value for family, value for love, diba? Friendship din. Yeah, Meron so yan. value for everything, ganon. And value for money kasi sila financially stable sila. So, Yeah. Sana all. That's very important. Kaya siguro wala silang problema talaga na parang it's okay na kasi like yung wife, parang it doesn't matter. Financially stable with or without the husband, right? So that's good, mga mga ka-half and half. Like knowing the value of money. Value of friendship, value of love, value of family, tsaka value meal. Don't forget them. Jollibee. Wala, baka naman, biliw ako ng Jollibee dyan. Kuha mo ako ng mga beanie postcards. Dito? Meron ba? Yung putik, Meron?
lagi nga nakikita ko sa TikTok, they're like buying mga bini-bini, Ano talaga? Hindi ko alam eh. But then I think you have to buy, yun nga, mga bucket something. Mga set. They're coming to Canada ng August something. August 9 ata. Patay ka na ng bini ah. Alam mo kung saan ako, Fanay? Sa Saan? AU. AU. Yung alternate universe. Para Oh my siyang God, wala like, akong alam. para siyang Sa ano yun, sa TikTok lang, nagbabasa lang ako ng kung ano-anong AU, like, mga, anong tawag dito? AU, like, alternate universe, tapos mga fanfiction lang siya. Pero syempre, ang ginagamit sila, yung mga characters. Tapos like yung parang nire-relate nila sa mga sometimes kung ano yung ganap sa buhay nila or sometimes gawa-gawa nga lang nila. And then, doon ako na-hooked up tapos I'm reading it lang. Kasi alam mo yung mga conversation sa phone, kunyari ganun. Yung mga chat. Okay. Di ba alam mo yung mga loyalty test? Like, mga ganun. So, same thing with this one, but then this one nga, mga fanfiction lang. And sila yung mga gumagawa. Doon ako na nababaliw. Tapos parang na-imagine ko sila. Sabi ko, oh my gosh. Sabi ko kay Zen, sabi ko, ito ba yung mga fun whatever era ko mo to? sabi ko, First time mo nga, no? Oo. No, kasi si Catherine lang naman, di ba? Tsaka si Liza. But then, like, sabi niya, well, you're not that, like that kina Catherine. Sabi ko, well, kasi sila naman, given na yun. But like, ito parang like iba yung pagkakaano ko. Parang alam mo yun, like inaalam ko lahat sa kanila. But anyway, yeah, they're going here ng August 9. Di ako nakabiling ticket. Sold out agad in a few hours. And hindi ko alam kung saan ko sila hantingin eh. Bigyan na ng telescope. Close by yung venue. Yeah, di ko alam kung saan eh, sa Vancouver eh. So, sad. I know, hindi ko alam paano ko sila Bili ka na hantingin. sa scalper. Anong scalper? Yung mga bumibili ng maraming ticket tapos binibenta nila na medyo may dagdag na ano. Oo. It's okay. Di naman ako ganun na ano naman sa kanila. But, Uy. yeah, di naman. Hindi pa? Yeah, di naman ganun Ano, ka, ano? ano. But, alam mo yun, it's ano lang. I don't know, kasi August 9 sila dito. The next they're heading right away sa Edmonton. So, I know, it's like, so I don't know. Right now, di ba, nasa LA sila. And then they're gonna have ASAP then. So, I don't know if they're going back to Manila pa for like, for more than a week. Tapos, August 9, like, concert na sila dito. So, I don't know if they're gonna have some vacation muna or what. Baka magulat ako sasabihin mo, pupunta ka dun ah. Saan? So, lilipat ka Edmonton, doon ka bibiling ticket. Wala, sold out lahat. Kahit saan. Talaga? Mm-mm. Ganda ng bini ah. I know, like, ginagatas masyado ng management. Nakita mo nga, like November, dyan sa 17 and 16, they're gonna have a concert. It's supposed to be, it was supposed to be, October 4. Pero ngayon, they made it like, 16 and 17, tapos 2 days pa. Ganun nila i-milk, di ba? Grabe. Kasi Kasi alam mo syempre, naman yung kasikatan, pumutok ano sila lang. eh. Yeah. Mm. So, samantalahin na, di ba? Diba Kaya SB19, di ba parang medyo hindi na, ewan ko kung maingay pa, pero parang hindi na masyado. Medyo pa rin Sila yung naman. Doon, pumalit. nagkaka-concert daw, like, international naman. Pero yeah, hindi na din ganun ka, Pero yun lang yung mas buhay na buhay right now, SB19. And sila, Ay. sa P-pop group. Anyway, enough of like mga funny moments. Again, mga ka-half and half, ladies, gents, sana meron nga kayong nakuha. Like, importante sa lahat ng value meal. So, don't, yun ang pinaka-importante. And again, if you have any questions or kino-question nyo yung mga comment, yung mga opinion namin, you are more than welcome to comment. You are more than welcome to message us or, like direct message us as well. At chayandgian@gmail.com or, just you want to be our guest or you just want to share your story as well. Yeah. Anything to add, my Ulo friend? Yun lang. Okay ka na. Or baka gusto nila mag-guest. Yeah, yun nga. Accepting tayo ng Gusto niya guest. mag-guest? Yeah, we're accepting guest. Anyway, maraming salamat. Again, this is Che and this is my Ulo friend Gian. We are the Ulo Queens. Peace out. Signing out.